Magandang araw mga kabantay Airport and Travel. Isang mainit na pagbati mula sa inyong lingkod. Ngayong kasagsagan ng tag-init at peak season ng biyahe, hindi lang ang mahabang pila at siksikan ang dapat nating paghandaan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Mayroon ding isang tahimik ngunit mapanganib na kalaban na maaaring magdulot ng malaking abala o mas malala pa, panganib sa ating kalusugan, ang matinding init. Alam nating lahat kung gaano kainit sa Pilipinas, lalo na sa mga buwan ng Marso, Abril at Mayo. At sa loob ng mga terminal ng NAIA, na puno ng tao at minsan ay hindi sapat ang air conditioning, ang init na ito ay nagiging isang seryosong banta, lalo na sa ating mga senior citizen at mga OFW na galing sa mas malamig na klima o may mahabang biyahe. Hindi biro ang heat exhaustion o heat stroke. Sa katunayan, maraming insidente ng pagkahilo, paghina at maging pagkawala ng malay ang naiuulat sa mga paliparan tuwing summer. Pero ang tanong, alam niyo ba kung ano ang gagawin kung sakaling mangyari ito sa inyo o sa inyong kasama habang nasa NAIA? Sino ang lalapitan? Ano ang tamang proseso? Marami sa atin ang nagpapanik, hindi alam ang susunod na hakbang at minsan ay nagkakamali pa sa paghahanap ng tulong. Ang resulta? Sayang ang pamasahe, naantala ang biyahe at nalalagay sa panganib ang kalusugan. Kaya naman, sa videong ito, ibubunyag namin ang critical na hakbang na dapat mong malaman at gawin kung sakaling makaranas ka ng heat-related emergency sa NAIA. Hindi ito simpleng tips lang, mga kababayan. Ito ay isang kumpletong gabay sa emergency protocol na magbibigay sa iyo ng kapangyarihan at proteksyon. Mula sa pagkilala sa unang senyales ng pagkahilo, paghahanap ng tamang tulong, hanggang sa pag-alam ng iyong karapatan sa airline kung hindi ka makakalipad, handa ka na sa lahat ng posibleng mangyari. Kaya't manatili kayo dahil ang impormasyong ito ay mahalaga para sa inyong ligtas at malusog na paglalakbay ngayong 2026. Huwag natin hayaang masira ang ating biyahe at malagay sa panganib ang ating kalusugan dahil lamang sa init. Simulan na natin. Ang unang kritikal na hakbang, mga kabantay, ay nagsisimula bago ka pa man tumapak sa airport. Ito ang paghahanda sa kalusugan. Para sa ating mga senior citizen o sa mga OFW na may maintenance medicines, napakahalaga na maging proactive sa inyong kalusugan. Hindi biro ang epekto ng matinding init, lalo na kung meron kayong pre-existing conditions tulad ng high blood pressure, diabetes o sakit sa puso. Kaya bago ang inyong biyahe, lalo na kung mahaba ang flight o kung alam ninyong peak season at siksikan sa airport, siguraduhin ang mga sumusunod. Una, kumonsulta sa inyong doktor. Ipaliwanag ang inyong travel plans, ang haba ng biyahe at ang klima ng pupuntahan at pagdadaanan ninyo. Hilingin ang kanyang medical clearance o fit to fly certificate, lalo na kung mayroon kayong alalahanin sa kalusugan. Hindi lang ito para sa airline, kundi para sa inyong kapayapaan ng isip. Maaari ding magtanong kung may karagdagang payo siya para sa paglalakbay sa mainit na panahon. Pangalawa, tiyakin na kumpleto at sapat ang inyong maintenance medicines. Ilagay ito sa inyong hand carry bag kasama ang reseta ng doktor. Huwag itong ilalagay sa check-in luggage dahil baka maantala o mawala. Ang biglaang paghinto sa pag-inom ng gamot ay maaaring magdulot ng mas malaking problema, lalo na kung nasa gitna ka ng biyahe at hindi ka makakakuha ng refills. Pangatlo, hydration ang susi. Simulan ang pag-inom ng sapat na tubig ilang araw bago ang inyong biyahe. Iwasan ang mga inuming may caffeine at alak dahil nakaka-dehydrate ang mga ito. Sa araw ng biyahe, magdala ng refillable water bottle. Bagamat may restrictions sa pagdala ng liquid sa security, maaari kang mag-refill sa mga water station sa loob ng terminal pagkatapos ng security check. Ang simpleng pag-inom ng tubig ay malaking tulong para maiwasan ang pagkahilo o pagkapagod dahil sa init. Pang-apat, magsuot ng akmang damit. Pumili ng maluwag, magaan at breathable na tela tulad ng cotton. Iwasan ang masisikip na damit o gawa sa synthetic material na hindi nakakapagpahinga sa balat. Ang kulay puti o light colors ay mas mainam dahil hindi ito sumisipsip ng init.
Magdala rin ng manipis na jacket o scarf kung sakaling malamig ang eroplano, ngunit ang pangunahing layunin ay manatiling komportable sa init ng airport. Panghuli, kilalanin ang inyong katawan. Alam nyo kung ano ang nararamdaman ninyo kapag kayo ay napapagod o nahihilo. Huwag ipagwalang bahala ang anumang kakaibang pakiramdam. Maging sensitibo sa mga senyales na ibinibigay ng inyong katawan. Ang pagiging handa at pagkilala sa sarili ang pinakamahusay na panangga laban sa anumang emergency. Ang ikalawang kritikal na hakbang, mga kabantay, ay ang pagkilala sa mga unang senyales ng heat-related illness. Ito ang pinakamahalaga dahil ang maagang pagtugon ay makakapagligtas ng buhay at makakaiwas sa mas malalang komplikasyon. Maraming seniors at OFWs ang nagkakamali sa pag-akala na ang pagkahilo, pagkapagod o pananakit ng ulo ay normal lang dahil sa stress ng biyahe o jet lag. Ngunit sa matinding init, ito ay maaaring senyales na ng heat exhaustion o, mas malala, heat stroke. Kaya huwag baliwalain ang mga sumusunod. Una, matinding pagkahilo o pagkaramdam ng gaan ng ulo. Kung bigla kang makaramdam na parang umiikot ang paligid o parang malapit kang mawalan ng malay, agad na umupo o humawak sa matibay na bagay. Huwag ipilit na maglakad o tumayo. Ito ay senyales na hindi na nakakakuha ng sapat na dugo ang iyong utak dahil sa init at dehydration. Pangalawa, matinding pagod o panghihina ng katawan. Hindi ito ang karaniwang pagod pagkatapos ng mahabang lakaran. Ito ay pagod na parang wala kang lakas kahit gumalaw lang. Maaari ding samahan ito ng panginginig o panginginig ng kalamnan. Ang iyong katawan ay nagtatrabaho ng husto para palamigin ang sarili at nauubos ang iyong enerhiya. Pangatlo, pananakit ng ulo at pagduduwal o pagsusuka. Kung nakaramdam ka ng matinding sakit ng ulo na hindi nawawala at kasama nito ang pagduduwal o pagsusuka, ito ay malinaw na senyales ng problema. Ang pagduduwal ay maaaring dahil sa dehydration at electrolyte imbalance. Pang-apat, sobrang pagpapawis o kabaliktaran, bigla ang pagtigil ng pagpapawis. Sa heat exhaustion, normal ang sobrang pagpapawis. Ngunit kung biglang huminto ang pagpapawis at ang iyong balat ay nagiging mainit, tuyo at pula, ito ay isang babala ng heat stroke, isang medical emergency na nangangailangan ng agarang atensyon. Ang heat stroke ay nangyayari kapag ang iyong katawan ay hindi na kayang kontrolin ang sarili nitong temperatura. Panglima, pagkalito, iritasyon o pagbabago sa pag-uugali. Kung ang isang senior o OFW ay biglang nagiging malilimutin, irritable o parang nalilito, lalo na kung hindi ito normal sa kanya, maaaring ito ay epekto na ng matinding init sa utak. Maaari rin itong maging senyales ng disorientation na dulot ng dehydration. Mga kabantay, kapag nakaramdam ka ng isa o higit pa sa mga sintomas na ito, huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong. Ang pagiging matapang o pagpapanggap na okay lang ay maaaring magdulot ng mas malaking pinsala. Ang iyong kalusugan ang pinakamahalaga. Kapag nakilala mo na ang mga senyales ng heat-related illness, ang ikatlong kritikal na hakbang ay ang agarang paghahanap ng tulong. Hindi ka nag-iisa sa NAIA, mga kabantay. Mayroong nakahandang emergency response team na tutulong sa iyo. Ang mahalaga ay alam mo kung sino ang lalapitan at paano sila tatawagin. Huwag kang mahihiya o matakot humingi ng tulong. Ito ay para sa iyong kaligtasan. Una, hanapin ang pinakamalapit na airport staff. Ito ay maaaring uniformed personnel ng airport security, mga ground staff ng airline, o kahit ang mga kawani sa information desk. Sila ay may training na rumesponde sa mga emergency at alam nila kung sino ang dapat tawagan. Sabihin sa kanila nang malinaw ang iyong nararamdaman o ang sitwasyon ng iyong kasama. Halimbawa, sabihin, nahihilo po ako at nanghihina dahil sa init o ang kasama ko po ay nagpapawis ng sobra at nalilito. Pangalawa, alamin ang lokasyon ng mga medical clinic or first aid station sa loob ng terminal. Bawat terminal ng NAIA ay mayroong sariling medical facility na may mga doktor at nurse na naka-duty 24/7. Sa Terminal 1, matatagpuan ito sa departure level.
Sa Terminal 2, mayroon sa North Wing at South Wing. Sa Terminal 3, mayroong dalawang clinic, isa sa departure level at isa sa arrival level. Kung kaya mo pang maglakad, dahan-dahan kang pumunta doon o humingi ng assistance para madala ka. Sa mga clinic na ito, may mga kagamitan sila para sa basic assessment at emergency treatment. Pangatlo, gamitin ang iyong cellphone kung meron kang contact ng airline o ng iyong travel agency. Kung meron kang kasama, mas madali para sa kanila na tumawag. Ang airline ay may sariling protocol para sa mga pasaherong may medical emergency at maaaring magbigay ng karagdagang suporta. Maaari rin silang makipag-ugnayan sa airport medical team para sa iyo. Pang-apat, huwag kalimutang may mga pulis at security personnel din sa airport. Kung sa tingin mo ay hindi ka makakahanap ng ibang staff, lumapit sa kanila. Sila ay bahagi ng emergency response system ng airport at makakatulong sa iyo na makakuha ng medical assistance. Ang kanilang presensya ay para sa seguridad at kaligtasan ng lahat ng pasahero. Panglima, kung mayroon kang kasama, siguraduhin na alam niya ang iyong medical history at emergency contact numbers. Mas madali para sa kanila na magpaliwanag sa medical staff kung ano ang iyong kondisyon at sino ang dapat tawagan. Maaari rin silang maging iyong boses kung sakaling hindi ka na makapagsalita ng maayos. Ang pagiging handa ng iyong kasama ay malaking tulong sa mga ganitong sitwasyon. Ang mahalaga, mga kababayan, ay huwag kang manatili sa isang sulok at maghintay na lumala ang sitwasyon. Ang NAIA ay mayroong sistema para sa mga ganitong emergency. Ang kailangan lang ay ang iyong agarang paghahanap ng tulong. Habang naghihintay ka ng tulong mula sa airport staff o medical team, mayroon kang mga critical na hakbang na pwedeng gawin para mapabuti ang iyong kondisyon at maiwasan ang paglala ng iyong karamdaman. Ito ang tinatawag nating self-help o first aid na magagawa mo sa sarili mo o sa iyong kasama. Ang bawat segundo ay mahalaga sa heat-related emergencies, kaya't alamin ang mga sumusunod. Una, lumayo sa direktang init at hanapin ang pinakamalamig na lugar. Kung nasa labas ka pa ng terminal o nasa mainit na bahagi ng airport, agad na magtungo sa loob ng air-conditioned na lugar. Kung nasa loob ka na, maghanap ng upuan na malapit sa air vent o sa isang lugar na hindi masyadong siksikan. Ang paglipat sa mas malamig na kapaligiran ang pinakamabilis na paraan para mapababa ang temperatura ng iyong katawan. Pangalawa, umupo o humiga sa isang komportableng posisyon. Kung nahihilo ka, mas mainam na humiga na nakataas ang iyong mga paa ng bahagya, mga 12 pulgada, para mapabuti ang daloy ng dugo sa iyong utak. Kung hindi posible ang humiga, umupo ng dahan-dahan. Iwasan ang biglaang pagtayo o paggalaw na maaaring magpalala ng pagkahilo. Pangatlo, luwagan ang anumang masikip na damit. Tanggalin ang jacket, scarf, o anumang bagay na humihigpit sa iyong leeg, dibdib o baywang. Makakatulong ito sa iyong katawan na makahinga at magpalamig. Kung mayroon kang pamaypay, gamitin ito. Kung wala, maaari kang gumamit ng anumang papel o magazine para pamaypayan ang iyong sarili. Pang-apat, uminom ng tubig o sports drink kung kaya mo. Kung mayroon kang dalang tubig, dahan-dahan kang uminom. Huwag biglain. Ang pag-inom ng tubig ay makakatulong sa rehydration at pagpapalit ng nawalang electrolytes. Iwasan ang mga inuming may caffeine o sobrang tamis. Kung wala kang tubig, humingi agad sa mga nakapaligid sa iyo o sa airport staff. Panglima, palamigin ang iyong balat. Kung mayroon kang dalang panyo o tissue, basain ito ng malamig na tubig kung may access ka at ilagay sa iyong noo, batok o sa ilalim ng iyong kilikili. Ang paglalagay ng malamig na compress sa mga bahaging ito ng katawan ay makakatulong na mapababa ang core body temperature ng mas mabilis. Maaari ding basain ang iyong pulso. Kung may kasama ka, hilingin na gawin ito para sa iyo. Ang mga hakbang na ito, mga kabantay, ay hindi kapalit ng propesyonal na medikal na atensyon. Ngunit ito ay makakatulong para mapanatili ang iyong kondisyon habang naghihintay ng tulong. Ang iyong agarang pagtugon ay mahalaga sa pag-iwas sa mas malalang epekto ng init. Kapag nadala ka na sa airport clinic
o kung ikaw mismo ang nakapunta doon, ang ikalimang kritikal na hakbang ay ang pag-alam kung ano ang aasahan sa proseso. Ang pagiging handa sa kung ano ang mangyayari ay makakatulong para mabawasan ang iyong stress at mas makapag-focus sa iyong paggaling. Ang mga medical staff sa NAIA ay sanay na sa mga ganitong sitwasyon, kaya't huwag kang mag-alala. Una, ang initial assessment. Pagdating mo sa clinic, agad kang a-assess ng doktor o nurse. Kukunin nila ang iyong vital signs tulad ng blood pressure, heart rate, temperatura, at oxygen saturation. Tatanungin ka rin tungkol sa iyong mga sintomas, medical history, at kung mayroon kang iniinom na gamot. Maging tapat at detalyado sa iyong mga sagot para makapagbigay sila ng tamang diagnosis at treatment. Kung may kasama ka, mas mainam na siya ang sumagot kung ikaw ay nahihirapan. Pangalawa, ang basic treatment. Depende sa iyong kondisyon, maaaring bigyan ka ng intravenous, IV, fluids para sa dehydration, pain relievers para sa sakit ng ulo, o iba pang gamot para sa iyong sintomas. Maaari ka ring palamigin gamit ang wet towels o ice packs. Ang layunin ay mapanatag ang iyong kondisyon at mapababa ang iyong temperatura kung mataas ito. Maaari ka ring obserbahan sa loob ng ilang oras. Pangatlo, ang fit to fly assessment. Ito ay napakahalaga. Kung ang iyong karamdaman ay seryoso at sa tingin ng doktor ay hindi ka fit to fly o hindi ligtas para sa iyo na maglakbay, bibigyan ka nila ng medical certificate na nagpapaliwanag ng iyong kondisyon. Ito ang magiging batayan ng airline kung papayagan ka pa ring sumakay o hindi. Huwag ipilit ang paglipad kung sinabi ng doktor na hindi ka pa handa. Ang iyong kaligtasan ang priority. Pang-apat, komunikasyon sa airline at pamilya. Ang medical staff ay maaaring makipag-ugnayan sa iyong airline para ipaalam ang iyong sitwasyon. Kung may emergency contact ka, tatawagan din nila ito. Mahalaga na mayroon kang listahan ng mga contact number ng iyong pamilya o mga mahal sa buhay na madaling maabot. Kung ikaw ay OFW, maaari ring ipaalam sa iyong agency o employer. Panglima, referral sa ospital. Kung ang iyong kondisyon ay malala at nangangailangan ng mas intensive na pangangalaga na hindi kayang ibigay ng airport clinic, irerekomenda ka nilang dalhin sa kalapit na ospital. Mayroon silang ambulance service para dito. Sa puntong ito, ang iyong travel insurance ay magiging napakalaking tulong kung mayroon ka. Siguraduhin na alam mo ang sakop ng iyong insurance bago ka lumipad. Ang prosesong ito ay idinisenyo para protektahan ka, mga kabantay. Sundin ang payo ng medical staff at huwag mag-atubiling magtanong kung mayroon kang hindi naiintindihan. Kung sakaling hindi ka na-clear ng airport clinic na fit to fly dahil sa heat-related illness, ang ika-6 na kritikal na hakbang ay ang pag-alam sa iyong mga karapatan bilang pasahero pagdating sa rebooking at iba pang assistance mula sa airline. Hindi ito ang inaasahan mong mangyari, ngunit mahalaga na alam mo ang iyong mga option para hindi ka lalong ma-stress o malugi. Una, ang medical certificate mula sa airport clinic. Ito ang iyong pinakamahalagang dokumento. Walang airline ang magre-rebook o magbibigay ng special consideration kung walang opisyal na medical proof. Kaya siguraduhin na mayroon kang kopya ng medical certificate na nagpapaliwanag ng iyong kondisyon at ang rekomendasyon ng doktor na hindi ka dapat lumipad. Pangalawa, makipag-ugnayan agad sa iyong airline. Pumunta sa kanilang ticketing office o customer service counter sa airport o kung hindi mo kaya, ipatawag sila sa clinic. Ipaliwanag ang iyong sitwasyon at ipakita ang medical certificate. Karamihan sa mga airline ay mayroong pulisiya para sa mga pasaherong hindi makakalipad dahil sa medical reasons. Maaari kang bigyan ng option na rebook ang iyong flight ng walang bayad o may minimal na rebooking fee depende sa kanilang patakaran at sa uri ng iyong ticket. Pangatlo, alamin ang tungkol sa travel insurance mo. Kung mayroon kang biniling travel insurance, ito ang oras para gamitin ito. Karamihan sa travel insurance ay sumasakop sa mga medical emergencies at trip cancellations o interruptions dahil sa sakit. Tawagan agad ang iyong insurance provider at ipaliwanag ang sitwasyon. Hihingin nila ang iyong medical certificate at iba pang dokumento.
Ang travel insurance ay maaring sumagot sa gastos ng rebooking o maging sa mga medical expenses kung kinakailangan. Pang-apat, humingi ng special assistance. Kung kailangan mo ng wheelchair assistance para makalabas ng airport o makapunta sa hotel, huwag kang mag-atubiling humingi nito sa airline o sa airport staff. Mayroong mga serbisyo para sa mga pasaherong may special needs. Kung kailangan mo ng tirahan habang naghihintay ng bagong flight, tanungin din kung mayroong assistance ang airline, bagamat hindi ito laging garantisado para sa mga medical reasons na hindi kasalanan ng airline. Panglima, maging kalmado at magalang. Bagamat nakaka-stress ang sitwasyon, ang pagiging kalmado at magalang sa pakikipag-usap sa airline staff ay makakatulong para mas mabilis kang matulungan. Ipaliwanag ng malinaw ang iyong sitwasyon at ang iyong mga pangangailangan. Tandaan sila ay naroon para tumulong sa iyo sa abot ng kanilang makakaya sa ilalim ng kanilang mga patakaran. Ang pag-alam sa iyong mga karapatan ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan sa mga ganitong hindi inaasahang pangyayari. Huwag hayaang masira ang iyong buong biyahe dahil lang sa isang medical emergency na hindi mo pinaghandaan. Para sa ating mga senior citizen at OFWs na madalas bumiyahe kasama ang pamilya o kasamahan, ang ikapitong kritikal na hakbang ay nakatuon sa papel ng iyong mga kasama. Kung ikaw ay may kasama sa biyahe, sila ang iyong unang linya ng depensa at suporta sa oras ng emergency. Ang kanilang pagiging handa at kaalaman ay kasing halaga ng iyong sariling paghahanda. Kaya narito ang mga dapat nilang malaman at gawin. Una, maging mapagmasid. Ang mga kasamahan ay dapat maging mapagmasid sa kondisyon ng senior o OFW na kasama nila. Bantayan ang mga unang senyales ng heat-related illness na tinalakay natin kanina. Pagkahilo, pagkapagod, pananakit ng ulo, o pagbabago sa pag-uugali. Minsan, ang taong nakakaranas ng karamdaman ay hindi na makakapagpahayag ng kanyang nararamdaman ng maayos, kaya't ang pagiging mapagmasid ng kasama ay kritikal. Pangalawa, alam ang medical history at emergency contacts. Bago pa man ang biyahe, siguraduhin na alam ng kasama ang mga maintenance medicines ng senior, ang kanyang medical conditions at ang mga allergy sa gamot. Dapat din nilang hawak ang listahan ng mga emergency contact numbers ng pamilya, doktor at travel insurance provider. Ilagay ito sa isang madaling ma-access na lugar tulad ng isang maliit na card sa wallet o sa cellphone. Pangatlo, maging tagapagtaguyod. Kung sakaling magkasakit ang senior, ang kasama ang magiging tagapagtaguyod niya. Sila ang makikipag-usap sa airport staff, medical team at airline personnel. Mahalaga na malinaw nilang maipaliwanag ang sitwasyon at ang pangangailangan ng senior. Huwag silang mahihiya na humingi ng tulong o magtanong ng mga karapatan ng pasahero. Pang-apat, magdala ng emergency kit. Hindi kailangang malaki, ngunit ang isang maliit na emergency kit na may kasamang pain relievers, small fan, wet wipes at isang bote ng tubig ay malaking tulong. Ang mga simpleng bagay na ito ay makakatulong sa agarang pagtugon habang naghihintay ng propesyonal na tulong. Panglima, manatiling kalmado. Ang pagpapanik ng kasama ay makakapagpalala lang ng sitwasyon. Mahalaga na manatili silang kalmado at mag-isip ng malinaw para makapagbigay ng tamang tulong at desisyon. Ang kanilang kalmado na presensya ay makakatulong din para mapanatag ang pasyente. Pang-anim, huwag iwanan ang pasyente. Kung sakaling kailangan ng senior ng medical attention, mahalaga na mayroong kasama na mananatili sa kanya. Huwag siyang iwanan mag-isa, lalo na kung siya ay nalilito o nanghihina. Ang kanilang presensya ay hindi lamang moral support, kundi practical din para sa komunikasyon at dokumentasyon. Ang paglalakbay ay mas ligtas at mas payapa kung alam ng bawat miyembro ng grupo ang kanilang papel sa oras ng emergency. Kaya't pag-usapan ninyo ito bago pa man kayo lumipad, mga kabantay. At iyan, mga kabantay airport and travel, ang 7 critical na hakbang na dapat ninyong malaman at tandaan kung sakaling makaranas kayo ng heat-related emergency sa NAIA. Mula sa paghahanda ng inyong kalusugan bago pa man lumipad, sa pagkilala sa mga unang senyales ng karamdaman,
paghahanap ng tamang tulong, paggawa ng self-help habang naghihintay, pag-alam sa proseso sa airport clinic, pagkuha ng inyong karapatan sa airline, hanggang sa papel ng inyong mga kasamahan, bawat isa ay mahalaga para sa inyong kaligtasan. Ngayong tag-init ng 2026, huwag nating balewalain ang matinding init. Hindi ito simpleng abala lang. Ito ay isang tunay na panganib, lalo na sa ating mga senior citizen at mga OFW na may mahabang biyahe. Ang kaalaman at paghahanda ang inyong pinakamalakas na sandata laban sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang inyong kalusugan ang pinakamahalagang kayamanan at walang travel plan ang